kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Len, isang guro dito sa Laguna. Naisipan ko pong sumulat sa inyo para ibahagi ang isang mahalagang realization ko lately. Baka po sakaling kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Ganito po kasi. Lumaki ako sa isang simpleng bayan kung saan halos magkakakilala ang lahat. Dito ako nag-aral mula elementary hanggang college. Sa bayang ito umiikot ang buong buhay ko. Nung college kami, iba-iba kami ng pangarap. May gustong maging engineer sa Maynila, may gustong mag-abroad, meron pang ang gustong maging milyonaryo bago mag-30. Ako naman, plano kong umalis ng probinsya kapag nakapagtapos na ako. Gusto kong makipagsapalaran. Tuklasin ang mas malaking mundo. Pero hindi nangyari. Solong anak lang kasi ako ni na mama at papa. Habang tumatagal, napapansin kong unti-unti na silang tumatanda. Si papa na dating kayang magbuhat ng sako-sakong bigas, ngayon hinihingal na kapag matagal na nakatayo. Si mama naman na dating sobrang liksi sa bahay, ngayon kailangan na magpahinga mayat maya dahil sumasakit na ang likod at tuhod. Nanatili ako sa probinsya at naging guro sa mismong eskwelahang pinanggalingan ko. Yung classroom na dating inuupuan ko bilang estudyante, ako na ngayon ang nakatayo sa harap. Nag-asawa na ako kalaunan pero dito pa rin kami nanirahan ng asawa ko sa parehong bayan para mabantayan ko pa rin sina mama at papa. Simple lang ang buhay namin. Hindi maluho, hindi enggrande, hindi Instagram-worthy. Kaya aminado akong may mga gabi talagang kine-question ko ang sarili ko. Kapag nakikita ko sa social media yung mga dati kong kaklase, di ko maiwasang mainggit. Yung isa nasa Canada na, may picture habang naglalakad sa snow. Yung isa may bagong sasakyan at sariling bahay. Yung isa naman kung saan-saang restaurant kumakain kasama ang pamilya. Habang ako, eto pa rin. Parehong banyo, parehong eskwelahan, parehong routine, araw-araw. May mga pagkakataong naiisip ko na baka napag-iwanan na talaga ako. Baka masyado akong naging kampante o baka naman kaya kulang lang talaga ako sa pangarap. Minsan pa nga pagkatapos ko mag-scroll sa newsfeed ko parang biglang lumiit yung tingin ko sa sarili ko. Pakiramdam ko, wala pa ako nararating. Hanggang sa nagkaroon kami ng reunion kamakailan. Doon, unti-unti kong nakita yung mga katotohanang hindi nakapost online. Yung kaklase kong lagi kong kinaiinggitan dahil may bagong kotse, umamin na halos hindi na siya makatulog kakaisip kung paano babayaran ang mga utang niya. Yung isa naming balikbayan, akala ko napakasarap ng buhay sa abroad. Ikwinento kung paano siya nagtatrabaho ng halos 2 shift araw-araw. Minsan daw umiiyak na lang siya sa pagod pero kailangan niyang kayanin para sa pamilya niya. Yung kaklase kong panay post ng sweet family pictures at travel goals, hindi na pala halos kinakausap ng asawa niya kapag walang kamera. Papunta na daw actually sa hiwalayan. Habang nakikinig ako sa mga kwento nila, naisip ko na hindi pala talaga pare-pareho ang takbo ng buhay. May mga taong maagang umunlad pero maagang napagod. May mga taong mukhang masaya online, pero wasak pala talaga sa totoong buhay. May mga taong malayo na ang narating, pero sinakripisyo ang oras sa pamilya. Nasakripisyo din ang kanilang pahinga,
at sariling kaligayahan. Hindi man ako mayaman, hindi man ako nakakapag-post ng travel photos buwan-buwan at hindi man glamorous ang buhay ko. Araw-araw ko namang kasama ang pamilya ko. Nakakapagkape ako kasama sina mama at papa. Nakikita ko silang tumatawa. Nasasamahan ko sila sa check-up. At na-realize ko na hindi kabawasan sa pagkatao ang mabuhay ng payak. Hindi pala kabawasan kung hindi ka mabilis makarating sa success na standard ng ibang tao. Hindi naman kasi karera ang buhay. Iba-iba tayo ng starting line. Iba-iba tayo ng pace. At higit sa lahat, iba't iba tayo ng bigat na pasan. Sana po ay magsilbi itong paalala sa mga kapwa ko tagapakinig. Hindi po lahat na nakikita sa social media ay buong katotohanan. Curated ang mga posts. Pinipili lang ng marami kung anong bahagi ng buhay nila ang gusto nilang ipakita. Huwag nating maliitin ang sarili dahil hindi lang tayo kasing bilis ng iba. Hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng stamp sa passport, ang laki ng bahay, o kinang ng buhay online. Minsan, ang tunay na successful ay yung taong payapa pag natutulog sa gabi at kontento sa buhay sa kung ano ang meron siya. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang Kainis, ang ganda na ng pagbasa ko eh. Ando na eh. Nabilaukan. Ano ba yan? Nakakainis naman. Nag-uunahan na naman ng mga Nicoleala sa utak mo. Oo, sa utak ko kasi hindi ko alam kung anong gustong sabihin eh. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Len. Teacher Len, maraming salamat sa iyong Correct. kwento. Thank you so much, Diego Bandido, for saying Teacher Len. Una, doon natin i-focus yung pagpapasalamat kay Teacher Len. Yes. Kasi hanggat may mga taong katulad mo na gustong bumalik sa pinanggalingan at gusto pa ring magturo sa kanilang pinanggalingan, hanggat may mga taong tulad mo, marami ang magiging magandang produkto nito. Marami ang magiging doktor, Yes. marami ang magiging engineer, marami ang magiging social media creator, influencer, magagaling creative sa mga ahensya, ganyan, nang dahil sa mga nagtuturo. Kaya Ayan. mabuhay ka, Teacher Len, and salamat. Thank diba? you for teaching us. Correct. Diba? Wala pong DJ, walang magaling na administrator, walang CEO na Tama. magaling, walang manager, supervisor, and strengths coach. Kung wala siyang coach, Tama. kung wala siyang teacher. Tama. 'Di ba? Walang basketballista Oo. na star kung wala siyang coach na Tama. magtuturo. So, Even biblically speaking, walang mga prophets, walang mga apostles kung walang mga mentors. Kung wala Like nagturo. kaya nga si Jesus Christ sinuruan niya yung mga apostles. yan. O, Diba? 'di ba? So, pasalamat kami dyan. 'Di ba? Dyan sa part na yan. For us, kung hindi mo nakikita yan as successful, for us who are outside of the box, we see that as successful. Yes, oo. Successful ka dun sa larangan yan. Ang success naman po kasi, hindi lang isa talaga ang definition yan. Tama. Iba-iba tayo ng definition ng success. Kapag ka tinatanong ako kung anong definition ng success, ang lagi kong sinasabi, peace of mind. Sa dami ng mga pinagdaanan kung anik-anik na mga bagay-bagay at challenges in life, bumabalik ako sa I think you are most successful when you have peace of mind. In whatever form. Iba-iba rin yan. Peace of mind ba pagdating sa karera or career? Peace of mind ba pagdating sa pamilya? Basta basically peace of mind. Hindi ko rin naman at hindi natin dapat i-judge kung ang definition na ng success ay maging millionaire at 30 Aha. at billionaire at 50. Correct. Sino yung mga billionaire na?
Di ba? Iba-iba ng definition ng success totoo. eh. Kanina nung pinapakinggan ko habang binabasa mo ni Nicole yung ang daming mga ideas na naman na sumasabog sa utak ko. Kaya sabi ko baka makalimutan ko to. Kaya ni-note ko, sabi ko na your success is defined by where you are right now. Hindi kung ano yung naabot ng iba. Ng iba. Hindi Ito pwedeng kasi yung naging problema natin. Sinabi niya rin yun. Which sa umpisa, ito yung naging basehan ni Teacher Ling kasi parang nale-left out siya. Correct. Na parang Kasi napag-iwanan. naiwan, Pag-iwanan na ba ako? Kasi naisa-isa mo talaga yung mga tropa mo eh. Oo. And ang ganda lang din, very teacher-like yung pagkakalahad mo. Kasi nadala mo kami dun sa buhay na mga klase mo with your words. Until nung reunion, di ba? Na nalaman niya. Na nalaman mo. At na-realize din namin na, oo nga eh, it's really not about what you see online. Hindi po lahat ng kumikinang online ay tunay na kumikinang sa buhay. Totoo. Sa totoong buhay. Aha. Kasi marami po talaga ang curated content, lalo pa sa mundo ng AI. Alam mo, ang isa sa mga hindi ko makakalimutan na nakita ko sa social media, parang paki-edit naman po, sabi niya, lagay niyo po kami ang pamilya namin na ilagay niyo po sa magandang lugar. I think umabot ito ng mga 18,000 comments. Pilipino yun eh. Tapos ang original photo is nanay, tatay, 3 anak. Tapos ang background nila ay barong-barong. So napakasimple, napakapayak ng buhay. Ang galing ng mga edits na para bang nandun talaga sila sa Alaska. Biglang nakasuot sila ng coat, biglang nakasuot sila ng mga boots, 'di ba? Biglang ang ganda ng mga background ganyan. So bakit ko to sinasabi? It's easy to create something online. Lalo to na create ngayon, an illusion. diba? Correct. Sabi ko nga sa'yo dun sa 18,000 comments na yun, halos lahat AI na para bang totoo. Na kung ikaw ay hindi sanay, alam mo kagad eh. Alam mo kagad na grabe, sumakses na talaga siya sa buhay. Correct. 'Di ba? Pero kung sanay ka, alam mong posibleng AI to. Ibig sabihin, everything might be curated. Hindi naman lahat. Siguro madami din naman diyang totoo, 'di ba? Pero madami din naman diyan na curated lang. Ibig sabihin, ginawa lang for the Instagram, ginawa for the gram to make sure lang na maganda yung feed, 'di ba? Yung mga ganon. Meron ako isang friend na ganyan, Jegs. Yung kanyang Instagram account, sobrang isa lang yung you or shade. Parang basta isa lang siya, mahilig kasi siya magdagat. So kahit na yung mga dagat na napupuntahan niya na hindi talaga maganda, pag pinost niya, dahil may look yung yung page niya na certain kind of blue, akala mo talaga nasa Maldives. Akala mo talaga nasa Balabac Island. Alam mo yun, na sobrang ganda. Why am I saying this? Kasi curated. Ginawa, Totoo. inayos. Pero nakita ko yung beach na yun, hindi ganun yun eh. Diba? Kasi So, hindi natin pwedeng basihan. Lahat naman sa social media, you want the best eh. Correct. Hindi ka naman maglalagay ng mga alanganin. Kaya nga, kinukurate yung picture, Yan. di ba? Yung mga purse, di ba? True. Wala nang ano. Diba? Ay, nako! Nabitin tayo, Teacher Oo. Len. Pag-usapan natin to sa podcast. Tama! Yun, di ba? Oo.